Good afternoon, welcome to our Sales 101. For today's lesson, our lesson number 3 is handling sales objection. So, napaka-importante para sa mga ahente na ma-handle ng maayos yung objection ng customer natin. So, pag nag-raise ng objection si customer, mga kaibigan, mga ahente natin, dalawang perspective ang usual na nangyayari sa mga ahente very common lalo na sa mga beginners na mga ahente natin. Ang nakikita nila is the objection is a rejection. So madalas nagiging rejection sa tingin ng ahente. Ito yung customer, ito yung ahente. So ang nangyayari sa tingin nila is a wall of rejection. So pag ganon, madalas yung ahente natin will stop negotiating, So guys, let us do the positive way of handling the objection. Gawin natin siyang braids, a guide for to address the issue of or the objection of the customer. So first, listen to your customer's objection, So pakinggan nyo, intindihin nyo bakit niya nire-raise yung objection. So ang objection is a good guide kung saan ka dapat mag-focus sa negotiation mo with the customer, if si customer ay nag-raise sa iyo ng objection na pricing, so focus on that objection, find solution kung paano mo siya matutulungan. Kung sabihin sa iyo, Gerald, ang mahal ng machine mo, so find ways, mag-offer ka. Kung meron kayong program na longer term, so i-offer mo. Sabihin mo, boss, tamang-tama, may promo kami ngayon, like 2 years to pay, with 0 interest and 0 down payment. Baka makatulong sa iyo, boss. So develop further para ma-appreciate ng customer yung solution mo. So pag nag-okay na si customer sa binigay mo na solution, so don't just stop. Kasi for you to close the deal, you need to establish the trust with your customer, So balikan mo yung pinag-usapan nyo na machine. Sabihin mo, boss, at itanong ko lang kung ano yung project mo. Kasi baka para ma-check natin kung tama yung size or nung type ng machine para sa project mo. Kasi baka mas masyadong malaki, boss. Kung masyadong malaki, so mas malaki yung operating cost, like sa fuel consumption. So kung kailangan mo ng mas maliit, so mas okay yon para mas tipid ka sa konsumo ng krudo mo. So sabihin ng customer, okay lang, Gerald, ang project ko naman ay housing development. So yung excavator ko maghuhukay lang ng foundation, ng septic tank, to develop din sa area. So kaya kailangan ko ng maliit lang, So at least pag sinabi na ng customer na gano'n, so klaro na, na okay lang sa kanya yung maliit. Halimbawa ng 305
na many hex, so at least na klaro. Kasi when you discuss that with your customer, slowly on that moment, the customer will appreciate you and develop trust sa'yo kasi iniisip niya you are concerned with the machine na bibilhin niya, na dapat pinapakita mo sa kanya dapat tama lang yung sizing, no, para hindi naman siya malakihan sa operating cost, no, pag ginamit na yung machine. So that's good, no. So pag na-establish mo na yung trust, pag medyo nag-okay na si customer, then you can reaffirm, no, to the customer, boss, okay na ba tong in-offer ko na term, 24 months to pay, 0 interest, 0 down payment, saka okay ka na dito sa size na 305. So, pag nag-okay na si customer, it's good to close the deal, no, secure the PO or the PO, secure the PO para to close the deal, no. So always say thank you to your customer for patronizing your product. Thank you.